Hello world, it's me Doji. Welcome back sa aking YouTube channel. On my previous video, pinag-aralan natin yung if-else statement kung saan meron lang tayong isang condition, okay? Ngayon guys, pag-aaralan natin yung tinatawag na else if o kumbaga elif. Yan, elif ang tawag nila doon in short terms. So, siguro without further ado na tayo, open na natin yung code editor natin. So, ang gamit ko ngayon is VS Code. So, eto guys, hashtag comment na naman tayo dito. Ang topic natin for today is if, elif, else. Ayan. So, kung tutuusin, yan ay short term lang ng tinatawag na else if. Okay, ano ba yung else if? Kailan ba natin ito ginagamit? So, ginagamit natin to guys kapag merong multiple conditions. Hindi ko na pahihirapin pa ha. Rekta na tayo. For example, ganito siya sa coding. So, gamitin ko pa rin yung grading system. Kasi medyo masaya to eh. Integer, tapos sa loob niya nalagay natin input para automatic converted into integer na yung input. Tapos prompt, lagay natin dito, enter your grade. Yan. Ngayon guys, meron na tayong variable. So next natin, kung maalala ninyo, ganito yung sa if else natin. If ang grade is, sabihin natin yung grade is greater or equal to 75, pasado. 'Di ba? Tapos else na agad. Sa elif guys, pwedeng madaming condition. Okay? Pwedeng maraming ganito. Ngayon, papakita ko sa inyo yung example. Pero, I just want you to keep this in mind na kapag ka-elif ang ginagamit natin, yung condition natin should start from the highest to lowest. Okay? Condition should check from highest. Dito mahirap. Okay? English lang. Mamaya, papakita ko sa inyo. Yan. Paano ba yon? So, sabihin natin, 75 yung pinakamababang check natin or condition. E di yun yung nasa pinakababa. Okay? Ganito, manood ka muna. Kunyari, ang pinaka-highest grade na gusto mong ipacheck sa kanya is, kapag ang grade niya is 98, pataas. Ganito yung gusto ko mag-print. Okay, magsimula ako sa highest ha. Sabihin natin yung magpiprint ganito. Malakas kay Prof. Malakas kay Prof. Yan men. Diba? Tayo naman, 98 yan men. Else if. Pwede mong gamitin yung else if guys. Pero mas maganda kung elif na lang, diba? Doon tayo sa maiksian lang. Ibig sabihin ng elif guys, else if. Paano naman kung ang grade ay ganito? Sabihin natin, more than or equals to 90. Kumbaga yung grade niya is more than 90. Hindi man 98, pero nasa 90 naman siya, line of 9. Kapag ganyan yung grade, ganito yung gusto ko mag-print. So, baba tayo. Print natin, my best friend na matalino. Yan. My best friend na matalino yan. Okay, guys. Elif naman. Else if, diba? Elif, ganito yung grade niya. Sabihin natin, yung grade niya is greater or equal sa 80. Paano kung 80 pataas? Kapag ka 80 pataas, print tayo. Ganito yung karakas niya na. Kapag ka 80 pataas, guys, matalino talaga yan. Okay? Matalino na matalinaw. Ayan, matalino na matalinaw yan pag ganyan. 80 pataas. Diba? Paano naman sabihin natin kung yung grade niya elif? Diba? Marami na tayong condition. Kung ang grade is greater or equals to 75. Okay? Pagka ganito guys, pagka ang grade mo is 75 pataas, tapos hindi lalagpas ng 80. Ito lang tawag ko dyan. Normal human being. Yan yun guys, normal human being pagka ganyang grade. Okay, so kung mapapansin ninyo, unlike if else, sa elif guys, meron tayong multiple conditions na pwede nating i-check. Pero there is a rule. The condition should be checked from highest to lowest. Ibabalik to rin mo yan, unahin mo yung lowest, it won't work. Okay? Makukuha mo lagi ito. Maniwala ka. So ngayon guys, sige nga, subukan natin, i-run natin kung gagana. So i-run ko. Ayan, makikita ninyo, may lalabas na prompt. Enter mo yung grade mo. Sabihin natin, yung grade ko 75 lang. O sabihin natin 76. Enter ko. Normal human being ka lang. Guys, sa tingin ninyo, deserve ba ng channel na to na masubscribe? Kung oo, please guys, click the subscribe button. Goal ko kasi na mag-grow yung channel na to at ang community natin. And in return guys, habang nag-grow yung channel natin, is lalo akong namomotivate na gumawa pa ng mas marami pang tutorial at pagbutihin pa yung effort to share and i-deliver yung mga technical knowledges in a simple yet informative ways. And sana natutulungan ka ng mga tutorials na to. Let's go back to the video. Diba? Normal human being lang, 76 eh. Paano kung ang grade ko is 81? Di i-run natin. Ayan guys, 81 na yung grade ko. Enter ko nga. Ay, matalino na matalinaw to. Naka 81, di matalino na matalinaw. Diba? Sabihin natin. Halimbawa, yung grade ko is, sabihin natin, umabot ka na ng 90. 93. 93. My best friend na matalino.
May best friend na matalino na. Di ba? Pagka 90 pataas, may best friend na matalino yan. Okay? E paano naman kung ang grade ko is 98 or sabihin natin 99? Aba. Enter. Malakas kay prof. 'Di ba? Malakas na sa prof yan pagka ganyan 99. So nakita ninyo, ganyan yung ELIP, guys. Kumbaga, pag gumagamit ka ng ELIP o tinatawag nila na else if, maraming condition, hindi lang isa. Guys, alam ko yung struggle nung nag-aaral sa YouTube eh. It's hard yung post, backward, forward kasi kailangan mong mag-notes or kailangan mo subukan yung code. Kaya napakahalaga, guys, na meron kang copy ng notes. Kaya naman, guys, gumawa ako ng PDF notes kung saan dun ko nilagay yung mga topics ko dito sa mga videos na to. In fact, yun yung ginagamit kong reference. Though hindi siya script, guys, talagang notes siya about the topics. Mas informative siya, mas simple, mas malinaw, at mas madali siyang aralin kasi nga notes na siya, so hindi ka nag-backward, forward post kasi nakikita mo na doon, pwede mong i-copy yung mga code doon. Kung interesado kang magkaroon ng copy, guys, andyan yung link sa description sa baba. Okay? Pwede kang maglagay ng iba't ibang conditions para makakuha ka ng iba't ibang output. Kumbaga, binibigyan mo ng complexity yung decision making ng program. Okay? So, maganda na alam natin to. Kagaya niyan, di ba? Papagawa ka ng program na ganito, ang kulit-kulit, di ba? So, masaya yan. Okay, guys. So, ang next topic natin, guys, tuturo ko naman sa inyo yung nested if sa Python. Paano naman yung nested if using Python, diba? Meron kasi nun, guys. So, ito, parang ano to, bago naman to ha, may nested na. So, gusto ko ipunin nyo lahat ha, mula nung nagsimula tayo sa data types, variables, user input, yung mga list, tuple, sets, yan, mga boolean, integer. Gusto ko ipunin nyo lahat kasi pag naipon nyo yan, guys, marami kayong magagawang program. Pwede kayong gumawa ng games, ng mga utusan. Oh, totoo, utusan naman talaga ang program. Pwede mo siyang bigyan ng mga task na kung ano yung gusto mong ipagawa sa kanya. Okay? So, next topic natin is nested if.